Pre, tulala ka dyan na. Wala naman. Ay nga pala, anong plano mo dun sa pinapatayo mo dun? Gano'n ba kataas yun? Yung katamtaman lang siguro. Yung sakto lang sa taas ng bahay. Dami mo sigurong ipon, pre. Hoy, Ren! Bakit, Ate Ruby? Anong kailangan mo sa akin? Totoo bang magpapabakod ka? Oo, ate. Bakit? May problema ba? Bakit ka magpapabakod? Ano naman masama kung papabakod ako, ate? Baka sa taas ng bakod mo, hindi na makita yung bahay ko sa labas. Wala namang problema dun ah. Tsaka yung bakod na yun, sa amin naman yun, hindi naman sa inyo. Hindi ba problema yon? Hindi na makikita sa labas yung maganda kong bahay. Matatakpan na. Ate naman, maliit na bagay lang yun, pinapalaki mo pa. Basta, huwag ka magpapabakod na mataas. Kung Kung hindi, hindi ano, ipapag-iba ko yon. ate naman, ano bang problema mo sa akin? Lagi mo na lang kinokontra yung mga pinapagawa ko. Katulad niyan, yung pinapagawa kong bahay. Pwede ba? Hindi kita kinokontra. Bakit? Masama ba na magpatayo ako ng bahay, ate? Magpapatayo ka ng bahay, wala ka naman maayos na trabaho? Umaasa ka lang sa kapatid kong nasa abroad? Baka yung pinapagawa mong bahay, yung kapatid ko pa yung gumagastos doon. Ate, kahit kakarampot lang yung sweldo ko, iniipon ko yun para makapagpagawa kami ng bahay. Para may matiran kami ng mga anak ko. Hindi katulad mo. Tama na. Anong katulad? Anong ibig mong sabihin? Bakit? Totoo naman, di ba? Kung wala kang pera, lagi kang humingi sa asawa ko. Pinansusugal mo lang. Hoy! Tama lang na humingi ako ng pera sa kanya. Hindi dahil sa akin, hindi siya nakapag-abroad. Alam ko, ate. Pero hindi pa ba kami bayad sa ilang taon na humingi ka sa kanya? Oo, kulang pa yon. Kulang na nga yung pinapadala niya sa amin kasi mas inuuna kanya pinapadalahan kaya sa amin ng mga anak ko. Ganon talaga, pag may utang na loob. Kung ako sa'yo, ilugar mo yung sarili mo kung ayaw mo makarinig na masasakit na salita galing sa akin. O kaya, mas maiging, lumayas ka na lang sa bakuran namin. Paano yun, pre? Hindi na matutuloy yung pagpapagawa mo ng konkretong bakod. Tutuloy ko pa rin, pre. Eh, paano yung hipag mo na saksakan ng inggit? Gari pa lang nun, kakaiba na. Ewan ko, pre. Magulo ang isip ko ngayon. Baka totohanin niya yung sinabi niya, pre, na gigibain niya yung pinapatayo mong bakod. Bahala na, pre. Basta, itutuloy ko yung pinapabakod ko. Pre, hindi naman sa nakikialam ako, ha. Bakit ba ang laki ng galit sa'yo nung hipag mo? Hindi ko nga alam, pre. Ginagawa ko naman ang lahat para maging mabait siya sa akin. Pero bakit ganun pa rin siya sa'yo? Ewan ko ba? Wala pa ring epekto yung ginagawa kong kabutihan sa kanya kahit anong gawin ko. Alam mo, pre, sa tingin ko dun sa hipag mo, kailangan lang nun ng pera, eh. Hindi mo kaya subukan bigyan ng libo-libong pera yun? Sus, kahit bigyan ko yun ng milyon, pre, hindi na magbabago ang pagtingin sa akin nun. Subukan mo kasing bigyan ng milyon, pre. Pero alam mo, sa bagay, mukha naman siya matapobre. Kaya nga, pre, ginagampanan ko naman yung mga tungkulin ko sa mga anak at asawa ko. Kaya mo na yun, pre. Darating din yung oras na maunawaan ka rin niya. Malay mo, magiging maayos din ang lahat. Kung darating man yung araw na yun, pre, wala na ako sa bakuran nila. Ito naman. Kala mo kung sino magaling. Oh, Ruby, bakit ka putak ng putak dyan? Siguro nag-away na naman kayo ni Renz, ano? Ano pa nga ba? Alam mo, Ruby, wala ka namang mapapala kung makikipag-away ka kay Renz. Anong wala? Lahat ng padala ng kapatid ko nasa kanya. Pati simpatsya ni mama at papa nasa kanya. Alam mo, Ruby, napakabait na tao ni Renz. Yun ang wala ka. Ako yung asawa mo, di ba? Ba't siya yung kinakampihan mo? Hindi naman sa ganoon. Hindi naman siya marunong magalit kung hindi mo siya awayin. Katulad ngayon, nag-away na naman kayo. Paano naman kasi? Magpapabakod siya sa pinapagawa nating bahay. Di maganda.
Pati yung pinapagawa nating bahay, maging pribado na para hindi nakikita sa kalsada. Yun na nga eh. Hindi na makikita ng mga kaibigan ko yung pinapagawa nating bahay. Oh, yun lang bang hinimutok mo kay Renz, Rube? Bakit, Rube? Ayaw mo ba ng tahimik at simpleng buhay lang? Hindi naman sa ganon. Kung akong tatanungin, mas gusto ko yung ganun lang. Yung wala kang pinagmamalaki. Kahit may kaya ka sa buhay. Ikaw yon at hindi ako. Gusto ko ipakita sa mga amiga ko kung anong meron ako. Alam mo, Rube, hindi naman tayo ganun kayaman. Sakto lang naman yung kinikita natin sa pang-araw-araw. Hindi ko alam kung bakit ikaw yung pinakasalan ko. Pag pumunta pala dito si MC, sabihin mo wala ako. O sige. Oh, Renz, kamusta? Galing ka ba sa pinapatayo mong bahay? Oo, kuya. Siya nga pala, ba't hindi na natuloy yung pinapagawa niyong bahay? Naubos na kasi yung budget namin. Ganun ba? Bakit pala hindi mo kasama yung asawa mo mapagmataas? Renz, huwag ka naman magsalita ng ganyan sa harapan ko. Kahit papano, asawa ko pa rin siya. Pasensya na, Kuya Berto, ha. Bakit ba kasi ganun yung ugali ng asawa mo? Ang layo sa ugali mo. Kung hindi lang mahaba yung pasyensya ko, matagal na kaming naghiwalay. Hindi ko kasi agad nalaman ang tunay niyang ugali. Buti nakakatiis ka, kuya, sa ugali ni Ate Ruby. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan, Renz. Ang maigi pa, tanggapin ko na lang kung anong mayroong ugali siya. Saglit lang, kuya. Di ba may utang si Ate Ruby kay MC? Si MC, yung may-ari ng pasugalan yan sa may kantaw. Oo, kuya, dun nga. At saan mo naman nalaman yan, Renz? Sa asawa ko, kuya. Ang gusto kasi ni Ate Ruby, ang asawa ko daw ang magbayad sa utang niya kay MC. Si Ruby talaga. Ang alam ko, kay Mitya may pagkakautang. Bukod pa yun, kuya. Maliit na halaga lang yun, maliban sa pagkakautang niya kay MC. Mabuti na lang, Renz. Sinabi mo sa akin, yung bagay na yan. Kami kasi ng asawa ko magigipit kung babayaran namin ang utang niya. Paano naman kami ng mga anak ko? Ay, nako. Sige na, Renz. Mauna na ako. Kakausapin ko lang yung asawa ko. Sige, kuya. Huwag mo na lang sasaktan si ate, ha. Oo naman. Sige, kuya. Alis na ako. O sige. Ruby! Hoy, Ruby! Lumabas ka dyan, Ruby! MC, napadalaw ka. Kailan mo balak bayaran ang utang mo sa akin? Pasensya ka na. Wala pa kasing padala yung kapatid ko. Sino? Yung asawa ni Renz? Oo, MC. Hay naku, Ruby. Nakausap ko si Renz at hindi na raw siya magbibigay ng pera sa'yo. Ano? Kaya habang maaga pa, maghanap ka na ng pagkukuhanan mo ng pambayad sa akin. Dahil kung hindi, ipapakulong kita. Ruby! Ano yung nabalitaan ko na may utang ka raw kay MC na malaking pera? Ha? Kanino mo naman nalaman yan? Kay Renz! Kay Renz? Alam mo naman na naiinggit sa atin yan, di ba? Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Ruby. Siya, maiinggit sa atin? O ikaw ang naiinggit sa kanya? Kailan ka pa naging suga pa sa sugal, Ruby? Pati yung pampagawa ng bahay natin, sinugal mo. Pasensya ka na. Dahil sa ginawa mo, ikaw na ang bahalang maghanap ng solusyon sa problema mo. Berto, wag mo kong iwan pakiusap! Bahala ka na sa buhay mo.